Magandang balita po para sa ating mga senior citizen dito sa Pilipinas dahil isasalin na po sa opisina ng NCSC ang pamamahala para sa mga benepisyo ng senior citizens mula sa DSWD. At meron na pong inilaan na 5-year action plan para sa ating mga senior citizen. Kung ano-ano ang mga yan, panoorin nyo po ang video na to hanggang sa dulo. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito and nice mo mga informative content na andito po sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na to, and maaari po kayong maging miyembro dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Pamili po kayo ng mga perks na andyan mga ka-vlogs. Alam naman natin mga ka-vlogs na ang mga benepisyo at iba pang serbisyo na inilaan ng ating batas para sa ating mga senior citizen ay sa ilalim ng pamamahala ng DSWD. And batid naman po nating lahat na napakarami pong reklamo and napakarami pong mga complaints ang ibinahagi po ng ating mga kababayan na mga senior citizens dahil nga po sa mga hindi pantay-pantay na pag-distribute ng mga benepisyo, particular sa mga di umano ay pagpili ng mga benepisyaryo sa social pension at iba pang benepisyo na inilaan ng ating batas para sa mga senior citizen. And siguro dahil na din nga po sa napakaraming functions at ginagawa ng ating DSWD, kasi hindi lamang po nakatutok sa senior citizen itong DSWD dahil napakarami po niyang ginagawa, marami po siyang functions kumbaga. Kaya po ang ating pamahalaan ay nag-create ng isang ahensya na tututok sa kapakanan, mga benepisyo ng ating mga senior citizens. So ito po yung tinatawag na NCSC or the National Commission of the Senior Citizen dito sa Pilipinas. So ang NCSC, bago pa lamang po ito mga ka-vlogs, and ito po ay nasa ilalim ng Office of the President ng Pilipinas. Ayon naman po sa isang panayam, no, sa isang commissioner ng NCSC na si Commissioner Rimar Mansilungan, no, sa isang panayam sa isang broadcast television program mga vlogs, ay inilahad yan na sa katapusan, no, bago magtapos ang taong 2023 ay magkaroon na po ng pagkasarinlan itong NCSC. So in short ay magsiseparate na po siya from the DSWD. So hihiwalay na po siya, hindi na po under sa DSWD ang pamamahala sa mga benepisyo at mga serbisyo na nakalaan para sa ating mga senior citizens. So bago po daw magtapos ang taon na ito. So we assume na pagtungtong po ng 2024 ay under na po sa NCSC ang lahat ng mga benepisyo, particular po ang ating social pension at ang ating Universal Social Pension, kung ito po ay magiging batas, ay under na po sa NCSC. Kaya nararapat po na magpamiyembro na po kayo or magpa-online registration na po kayo sa NCSC database. Kung hindi pa po kayo nakapamiyembro dito mga vlogs, meron tayong video na ginawa, step-by-step process kung paano kayo mag-register online sa NCSC database. And now, sa mga hindi po marunong, dahil hindi naman po lahat ng mga senior citizen ang marunong gumamit ng cellphone, ay magpatulong po kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, or kahit kanino po na kapamilya nyo po or kakilala na kayo po ay i-rehistro online dyan sa database ni NCSC. Kasi po, lahat po ng
magpapa-register online dyan kay NCSC database mga ka-vlogs, yan po ang magiging datos or batayan kung sino po ang makaka-avail sa Universal Social Pension. So, ilalagay ko po ang link ng video na yan, yung paano kayo mag-register online step by step sa description ng video na to. Paki-check lamang mga ka-vlogs dahil as of last month ay milyon na po yung naka-register dyan. So baka isa kayo sa hindi pa naka-register, ayan, mag-register na kayo mga ka-vlogs, no, para hindi kayo mahuli dito sa ipinanukalang batas hinggil sa Universal Social Pension para sa lahat ng ating mga senior citizen. And ayon nga po dito kay Commissioner Raymar Mansilongan mga vlogs, na isa sa mga senior citizen 5 years action plan na ginawa po nila is yung pagkakaroon ng cluster office per region po. So, ibig sabihin, meron tayong 17 or 18 na region dito sa Pilipinas ay magkakaroon po siya ng tig-isang cluster office per region po yan mga vlogs, no? Ika-cluster po siya per region na magkaroon ng NCSC office. Nang sa ganun ay madali pong maabot or mapabot sa mga senior citizen ang mga serbisyo at mga ayuda and iba pang mga benefits na inilaan po ng ating batas para sa mga senior citizen. So, ano na ito? Mas mabilis and mas madali po para sa ating mga senior citizen, nang sa gayon ay hindi na po sila pupunta sa DSWD, sa OSCA na pinagpapasapasahan pa, no? Minsan sasabihin na wala pang pondo, wala pang ayuda. So kawawa naman po yung ating mga senior citizen. So at least ngayon ay meron na pong ilalagay na NCSC office per cluster or per region mga ka-vlogs na tututok po sa mga concerns, mga complaint at iba pang hinaing ng ating mga senior citizen. And isa nga din po sa tinatawag nila na 5 years action plan dito sa ating mga senior citizen, ang pagkakaroon ng elderly week. Nang sa ganun po ay gunitain or i-honor po ang ating mga senior citizen sa mga naiambag nila dito sa ating komunidad or sa ating bansa. So, ilan lamang po yan sa mga ginawa nilang 5 years action plan para sa ating senior citizen. So, let's see kung ano pa ang mga inilaan. So, ang mas excited dito mga ka-vlogs ay sa pagtapos ng taon na ito, 2023, sa pagtungtong po ng 2024 by January, ay sigurado na po nahiwalay na po ang senior citizen sa DSWD at ito ay mapupunta na sa pamamahala ng NCSC or the National Commission of the Senior Citizen. So for me naman, ang opinion ko dito ay mas mabuti na po ito, mas maganda po ito kaysa ngayon na under po siya ng DSWD dahil sa sinabi ko na po kanina ay hindi lang po senior citizen ang tinututukan ng ating DSWD. Kahit papano dito sa NCSC ay only senior citizen, pure senior citizen po yung ano nila, objective or yung layunin nila na tututok sa mga concern ng ating mga senior citizen. Particular na po ang ating mga nag-a-apply or hindi pa kasali sa social pension or sa ating hinaharap na magiging batas itong Universal Social Pension mga ka-vlogs. So congrats po in advance para sa ating NCSC and mabuhay po ang ating mga ka-vlogs na Filipino senior citizens dito sa Pilipinas at maging sa iba't ibang panig ng mundo basta kayo po ay isang Filipino senior citizen. Sana'y naging gabay ang video na to and kahit paano ay nabigyan po kayo ng konting idea kung hindi pa po kayo nakasubscribe
dito sa aking YouTube channel ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba, and huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo rin i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan ay maaari nyo komento sa comment section na nasa baba, and you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan na please, pautang naman dyan. Bye-bye.